Purihin po ang Panginoon dahil ngayon po narito tayong buhay, malakas, ligtas at patuloy pa rin pinagpapala ng ating pong Panginoon. Sa kabila ng napakaraming mga trahedya, maraming mga kalamidad na nangyayari sa ating paligid, sunog sa iba't ibang lugar, giyera sa Middle East na nagresulta sa mga pagtaas ng ating pong mga bilihin, pagputok ng mga bulkan, mga bagyo at mga papalapit pang mga bagyo. Nasa panahon na po tayo ng mga pagbagyo niyan. At yung pinaka-latest po natin, yung lindol sa Mindanao, magnitude 7.8 nung Lunes. So billions of properties ang tinatayang nasira. Sabi po ng report ay 61 ang tinatayang namatay. 1,221 reported na mga na-injured dahil po sa trahedyang yan. 33 plus still missing. Hindi pa rin po makita. Siguro mga natabunan. And 54,000 houses and establishment damages and destroyed dahil po sa lindol na ito. And thousands of residents ang nasa mga evacuation centers pa rin po sa Mindanao. At still, sila po ay nasa search and rescue operation pa rin dahil marami pa rin po ang hinahanap at tinitignan sa resulta po ng lindol na ito. Kasi malawak ang pinsala ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Maraming mga nasirang kabuhayan, maraming nawalan ng mahal sa buhay, maraming bahay ang nasira. Sabi nga, billions of properties and establishments were destroyed because of this magnitude 7.8 earthquake. So very destructive daw po ito since 1978. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil okay tayo sa kabila ng ganitong mga trahedya at kalamidad. Pero nalulungkot tayo para sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kababayan natin sa Mindanao na lubos na nasalanta at naapektuhan ng kalamidad na ito ng paglindol. So ating pong hihingan ng pampalakas ng loob ang salita ng Diyos sa ganitong mga pagkakataon ng ating pong mga buhay. But before that, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Mag-alay po tayo ng isang panalangin para sa mga kaganapan sa paligid po natin at para sa mga kababayan po natin na apektado ng ganitong mga kalamidad. Panginoon naming Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, kayo po, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kuminsan, dahil limitado ang aming kaisipan, hindi po namin maintindihan at maunawaan yung mga nagaganap sa aming pong mga kapaligiran. Pero Panginoon, lubos po kaming nagtitiwala na ang lahat ng mga bagay na ito ay nagaganap sa kanyang tamang panahon at pagkakataon na merong pong dahilan at merong layunin. Kaya sa araw po na ito, kinikilala po namin ang mga bagay po na ito. Hindi po namin pwedeng sabihin huwag mangyari dahil nakatala naman po ito sa inyong mga salita ng mga pag-uga ng lupa ay magaganap, ang mga gera at kaguluhan ay magaganap, at lahat ng mga kalamidad sa paligid po namin ay magaganap. Kaya Panginoon, ang aming panalangin, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya sa inyo upang kung kami man ang yugyugin ng ganitong pong mga kalamidad, nakahanda po kami, malakas po kami, nahaharapin ang lahat ng mga bagay na ito. Hinihiling po namin, Panginoon, na pagpalain po ninyo ang aming pong mga kababayan sa Mindanao na lubusan na salanta ng lindol po na ito. Tulungan niyo po sila na patuloy nilang makilala ang inyo pong pagkilos sa kanila pong mga buhay, lalo na po ng aming pong mga gobyerno, ng kanilang mga pamahalaang bayan. Tulungan po ninyo na maging mabilis ang kanila pong mga pagtulong upang sa gayon, sa kabila ng mga ganitong mga trahedya, patuloy na makabangon ang aming pong mga kababayan doon po sa Mindanao. Samahan niyo po sila sa bawat sandali ng kanilang mga pamimighati dahil po sa ganito pong mga sitwasyon at alam po namin muli po silang makakatayo at makababangon sa tulong po ninyo. Ito ang aming prayer in Jesus' mighty name. Amen. Maaari na po kayo magsiupo.
Maraming mga trahedya, kalamidad ang nangyayari sa ating pong paligid, sa ating bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo na nagdudulot ng mga takot, mga pangamba sa puso ng maraming mga tao. Dahil yung mga kalamidad na yan ay kumikitil ng buhay, sumisira ng kabuhayan, sumisira ng mga bahay po natin. Gaya ng naganap na mga paglindol doon po sa Mindanao na napakalawak daw talaga ng naging pinsala nito at napakaraming mga bayan sa Mindanao na sa state of calamity sa laki ng pinsala na idinulot nito. So anong pwede nating gawin pag dumarating ang ganitong mga kalamidad tulad ng mga sunog, ulan, mga pagguho ng lupa, mga paggalaw ng lupa? Anong pwede nating gawin? Anong pwede nating ginagawa sa ganitong mga sitwasyon ng buhay bago dumating ang kalamidad, habang dumarating ang kalamidad at pagkatapos ng mga kalamidad sa buhay? Siyempre, unang-una mga kapatid, be thankful pa rin. Magpasalamat pa rin po tayo. Pero parang ang hirap, na wala ang iyong bahay, nasunog, gumiba, inaanod ng ulan ng tubig ang iyong mahal sa buhay, namatayan ka, nawalan ng kabuhayan, yung aanihin na lang sana ay nasira pa. Paano tayo magpapasalamat sa ganyang mga panahon at pagkakataon sa buhay? Pwedeng sabihin ng iba, Pastor, paano po ako magpapasalamat? Nasira ang bahay namin. Paano po ako nagpapasalamat? Yung pamilya ko natabunan ng lupa, natabunan ng bahay. Paano po kami magpapasalamat? Yung aming establishment, yung pinagkakakitaan namin ay gumuho. Sabi po ng Bible mga kapatid, 2 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So ano man daw po ang nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin, sabi ni Apostle Pablo, give thanks. Pag sinabing in all circumstances, sa lahat ng nangyayari. So kasama dyan ang lindol, kasama dyan ang bagyo, kasama lahat ng mga kalamidad na nangyayari sa paligid natin. Sabi ni Apostle Paul, give thanks. Magpasalamat pa rin tayo sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa paligid natin. Why? Kasi sabi ng verse, it is God's will for you. Kalooban talaga ng Diyos na ang tayo po bilang mga tao at mga anak niya ay matuto pa rin magpasalamat sa kabila na nangyayari sa paligid natin. Do you remember si Job? Si Job mga kapatid, nung maganap ang lahat ng trahedya sa buhay niya, tapos pinagwikaan pa siya ng kanyang asawa, tingnan niyo kung gaano kagaling sumagot si Job. Job 2:9 and 10. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Sabi nung asawa niya, hanggang ngayon ba magpupuri ka pa rin sa Diyos? Hallelujah ka pa rin ng hallelujah, namatayan ka na ng 10 anak, naghirap na tayo, nagkandedilu-dilubyo na ang buhay natin. Praise the Lord ka pa rin ng praise the Lord. Pasalamat ka pa rin ng pasalamat sa Diyos. Sabi ni Job, hindi mo naintindihan asawa ko ang mga pinagsasasabi mo. Sabi niya, tatanggap ba tayo sa Diyos ng mga magagandang bagay tapos hindi tayo tatanggap ng mga pagdurusa? In other words, sinasabi ni Job, magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos kapag maganda ang nangyayari? At kapag pangit na, hindi na tayo magpapasalamat sa Kanya? In other words, mga kapatid, hinahanap ni Job palagi yung mga dahilan para magpasalamat sa Diyos. Listen mga kapatid, maghanap tayo ng pwedeng ipagpasalamat kahit sa panahon ng mga kalamidad. Makakahanap at makakahanap tayo. Diba? Kasi mga kapatid, every time sa buhay po natin, pag ang hinanap mo, irereklamo, may makikita ka. Pag ang hinanap mo, ipagpapasalamat, may makikita ka. Yun, tingnan mo lang ang katabi mo, diba? Tingnan mo katabi mo. Diba, may irereklamo ka? Sige, tingnan mo lang. Ang dami, diba? Tinignan mo pa lang siya, dami mo irereklamo sa buhay. Pero tingnan mo rin siya, marami ka rin pwedeng ipagpasalamat. So, nakadepende kung ano ang hinahanap mo. Kung anong tinitignan mo.
Ang tao, pag tinignan mo, ang dami mong irereklamo sa kanya. Ako, pag dito pa ako nakatabi, ang gulo-gulo niya. Dito lang ako makapakinig. Diba? Ang dami nating irereklamo sa paligid natin. Pero kung ang hinahanap natin, yung ipagpapasalamat, may makikita rin kayo. Tama ba? Tingnan mo ulit katabi, may pwede ka bang ipagpasalamat dyan sa katabi mo? Marami rin, di ba? Oh, maraming irereklamo, maraming ipagpapasalamat. Doon na kayo sa ipagpapasalamat. Si Matthew Henry, mga kapatid, isa pong manunulat, isang Bible scholar, isang Bible commentators. Once siya po ay nanakawan, ng wallet, nadukutan. So in reflecting on the incident, alam niyo kung anong sabi niya? Number 1, sabi niya, I am thankful that he never robbed me before. Sabi niya, salamat kasi ngayon lang niya ako ninakawan. Ngayon lang niya ako dinukutan. Masaklap kasi kung araw-araw dinudukutan siya. Tama? Kaya sabi niya, thank you Lord, ngayon lang po ako nadukutan. Grabe ang thinking niya, di ba? Pwede siya magreklamo, wala na akong pera, wala na akong pamasahe. Pero sabi niya, thank you, ngayon lang po ako nadukutan. Na hindi na ibig sabihin, hinahanap niya yung pwede ipagpasalamat. Number 2, sabi niya, sa kanyang pag-reflect, I am thankful that although he took my wallet, he did not take my life. Kasi maraming mga ninanakawan, hold up, pati buhay kinukuha. Kasama ang cellphone mo. Kaya pag kinukuha ang cellphone niya, bigay niyo na. Bayaan niyo na sa kanya, bumili na kayo sa susunod. Kasi pwedeng kunin niya pati buhay mo. Kaya sabi niya, thank you kasi yung wallet ko lang ang kinuha niya. Hindi kasama ang buhay ko. So thank you, Lord. Number 3, sabi niya, I am thankful that although he took all I had, it was not much. Siyempre, nung kuhanin ang wallet niya, ang nakuha lang niya yung laman ng wallet niya. Yung laman ng bankbook ba niya nakuha? Hindi. Yung bahay ba niya nakuha? Hindi. Yung mga gamit niya sa bahay nakuha? Hindi. Ang kinuha lang, wallet. Yung laman lang ng wallet. Kaya sabi niya, thank you. Kinuha niya yung wallet ko, yung laman lang ng wallet ko, hindi ang lahat-lahat sa buhay ko. And number 4, sabi niya, pang-apat, I am thankful that it was I who was robbed, not I who did the robbing. Salamat kasi sabi niya, ako ang ninakawan, hindi ako ang nagnanakaw. Siyempre nga naman, ano? In other words, mga kapatid, pag ninakawan kayo, meron ba kayong pwedeng ireklamo? Maraming. Pero ang hinanap niya, ang tinignan niya, yung pwedeng ipagpasalamat. Kaya sabi ni Paul, give thanks in all circumstances. Pangit yung nangyari, pero pwede kang makakita ng maganda. Diba? Sa kanyang buhay, sa buhay na nagaganap sa ating pong mga sarili. Genesis 8:20, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon, sinunog bilang handog. Pagkatapos ng ulan, pagkatapos ng baha, after ng napakahabang panahon na pamamalagi niya doon sa barko, matagal yun mga kapatid. Diba? Yung ulan, 40 days and 40 nights. Yung pagpapahupa ng tubig, matagal yun. Yung alang baha sa atin, diba? Ilang months bago humupa. Mababaw pa yon. Samantala yung tubig sa panahon ni Noe, pati mga bundok nakatakip na. Paano matutuyo agad yun? Mahabang panahon mga kapatid. At pagbaba ni Noe, anong ginawa niya? Nagpuri at nagpasalamat agad sa Diyos. Nagsunog agad siya ng mga handog. Imagine niyo yung trauma na pwede mo ma-experience. Total ano to ha? Lahat namatay. Lahat wala na. Sila na lang ang natitira. So napakagrabe yung naganap mga kapatid na kalamidad sa buhay ni Noe. Pero pagbaba niya, he glorified the name of the Lord. Diba? Nagpatay agad ng hayop, nagpuri at nagpasalamat sa ating pong Panginoon. Of course, hindi siya nagpapasalamat dahil maraming namatay.
Hindi siya nagpapasalamat dahil bumaha. Hindi siya nagpapasalamat dahil sila lang ang natira. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil iniligtas sila ng ating pong Panginoon. Listen mga kapatid, natural calamities are not always bad. There is beauty about natural calamities. Sa lahat na nangyayari sa buhay po natin, pangit man yan, laging merong maganda ron. Diba? Yung mga natural calamities are not always bad. There is beauty behind that. Kahit mga pagputok ng bulkan. Tignan niyo yung Pampanga. Do you remember nung pumutok ang Mount Pinatubo? O halos ang mga bahay ay puro bubong na lang. Grabe yung naganap sa amin doon sa Pampanga. Pero ano nangyari? O hanggang ngayon pinagkakakitaan pa yung buhangin, di ba? Yung lahar. O, kasi there is beauty after natural calamities. Diba? Hindi sila nagpapasalamat dahil maraming namatay, maraming nasira, pero laging merong maganda at magandang nangyayari. Because natural calamities are not always bad. Diba? Anong maganda pag may kalamidad na nangyari sa paligid natin? Number one, natural calamities makes people remember God. Always. Nung umuga ang lupa, lahat naging marasalin. Tayo nga, wala naman sa Mindanao, nag-pray tayo eh. Diba, naku, baka tayo nang susunod. Dumating na ang the big one. Diba? Tama ba, the big one ba ang tawag nila? Yung pag-ugang malakas, diba, na magaganap sa atin sa Luzon dahilan sa mga fault line. Diba? So, yun ang inaabangan lagi, pero ang umuuga, iba-ibang lugar. Diba? So, pag nangyari yun, talagang delikado raw tayo. Diba? Pero ang point natin mga kapatid, nakakaalala tayo sa Diyos dahil merong mga ganyang kalamidad. Kasi mga kalamidad, sabi nga, walang sinasanto yan. Ano po? Pag dumating sa atin, talagang delikado po tayo mga kapatid. Kaya napakahalaga, nag-iingat tayo. Kaya tayo kahit isang church, diba? Alam natin kung anong gagawin natin. Anong gagawin natin pag biglang lumindol, nasa simbahan tayo? Iiwanan niyo ako rito. Di ba? Magtutulakan tayo. Alam mo, minsan yung mga drill na yan, hindi naman gagawin yan sa totoong buhay pag nangyari na eh. Di ba sa mga school, yung mga drill, ganyan, sa mga office, minsan pag actual na, hindi mo na maiisip yun eh. Ano? Kanya-kanyang pulasan na tayo rito eh. Ano? Pero dapat alam natin kung anong gagawin. Ano? Kasi nga, tatandaan natin palagi, yung mga natural calamities, walang sasantuhin yan. Kaya nga pag dumarating yan, naaalala natin ang Diyos. Diba? So natural calamities makes people remember God. Naalala nyo ng panahon ng COVID-19? Lahat tayo naging marasalin eh. Lahat ng tao, kahit mga atik, naging marasalin yan eh. Di ba? Dahil sa COVID-19. Sino ba na akala natin, katapusan na nating lahat eh. Di ba? Sa dami ng mga namamatay, kada balita, patay. Ano? Kaya ikaw, pag inubo ka lang, di ba? Ninervous ka na, mamamatay na ako. Maraming namatay nun, di naman sa sakit eh. Sa nervyos. Kasi lahat namamatay eh. Dahil sa balitang pinanonood natin. Ano po? Pero ano nangyari sa mga tao, sa mga Filipino? Lahat tayo naging marasalin. Diba? Pag ako'y nagla-live noon, nagpo-post ng video sa YouTube, naku, dami nanonood. Nung pagkataas ng pandemic yung mga vlogger na pinanonood hindi na nanonood ng mga spiritual Samantalang nung may pandemic, puro spiritual ang hinahanap. Diba? So nakakaalala kasi tayo sa Diyos kasi may kalamidad. Ang tao kasi kailangan ko minsang yugyugin. Kailangan ilublob sa dusa para makaalala sa Diyos. Do you remember the prodigal son? Kailan niya naalalang mali siya at magbalik sa tatay niya? Nung magkaroon ng kalamidad. Nagkaroon ng famine kung nasaan siya. Kasabay ng pagdurusa niya, nagutom siya. So dahil nagutom siya, may famine personal, may famine national, anong ginawa niya? Bumalik sa tatay niya, sabi niya, sorry na tatay, mali po ako. Diba? Sa tingin niyo, maalala niyang bumalik? Maalala niyang magsisi kung hindi nagkaroon ng kalamidad? No. Diba? Kaya ang tao mga kapatid, nakakaalalang bumalik sa Diyos dahil merong mga natural calamities.
Naalala ko nang maliit pa ako sa amin sa Pampanga, lumindol gabi, umuga ang lupa. Sabado yun eh. Kinabukasan yung simbahan namin punong-puno hanggang labas. Ugain ba naman ang Sabado eh? Ano? Tayo man siguro, di ba? Bagamat punong-puno tayo, ano? Ugain man tayo siguro ng Sabado ng gabi. Sigurado punong-puno ang simbahan pag linggo na. Kasi ang tao nakakaalalang bumalik sa Diyos pag may kalamidad. So anong point? There is beauty behind natural calamities. Natural calamities not always bad. Diba? Kung yan ang magpapaalala sa atin sa pagbabalik sa Diyos. Bagamat meron ding iba, yugyugin na, deadma pa rin. Maraming mga tao ganun, deadma pa rin kahit katakot-takot ng bagyo ang naranasan sa buhay. Do you remember Jonah? Habang siya'y naglalayag ng barko, papalayo sa utos ng Diyos, binagyo sila, lahat natataranta na sa bagyo, si Jonas, anong ginagawa? Hindi siya tulog, mga kapatid. Nagtutulog-tulugan yon. Maniwala ka bang natutulog yun ay bagyong-bagyo tapos yung barko ay hindi malaman kung anong mangyayari sa akin, halos lumubog na? Hindi matutulog yun. Di ba? Nagtutulog-tulugan siya. Di ba? Kasi maraming mga tao ganyan, niyuyug-yug na, nagtutulog-tulugan pa. Mas maganda na yung niyuyug-yug tayo, nakakaalala tayong bumalik sa ating Panginoon. Number 2, natural calamities makes people realize what is truly important. Nakikita natin kung ano talagang importante sa buhay. Pag ba nasunog ang bahay natin, for example, ano maalala ninyo? Bank book nyo? Yung alahas nyo? Hindi, di ba? Ano maalala nyo? Yung anak nyo, bibit-bitin nyo. Yung asawa nyo, babayaan nyo na. Ano? Lumabas na kayo sa bahay. Ano? Bibit-bitin din. Ano? Yung asawa. Ano? Di ba? Di naman natin maalala yung mga material na bagay eh. Tama? Yung bang TV ba, bubuhatin pa niyo. Refrigerator nyo, yung laman niya, bubuhatin pa. No. Ang importante lang kapag may kalamidad, buhay mo, buhay ng mga mahal mo sa buhay. Di ba? Sila lang ang bibit-bitin natin palabas. Kaya minsan nakakalungkot eh. Hindi natin nakikita yung halaga nila. Sa araw-araw, nakikita lang natin pag may kalamidad. Diba? Kaya puro pera tayo. Tapos ang ending, we neglect our families. We neglect our children. We neglect ang lahat ng miyembro ng ating pong pamilya. Di po ba? Maalala lang natin sila kapag may mga kalamidad sa buhay po natin. Ano po? Kaya napakahalaga, mga kapatid, na maintindihan natin na laging merong maganda pa rin sa tinatawag po nating natural calamities. So, we can thank the Lord pa rin. Diba? Umuga man ng lupa, mag-landslide man ang lahat ng lupa, diba? Bumagyo man ang bumagyo, anumang kalamidad ang pwedeng mangyari sa buhay natin, we can thank God pa rin. Hanapin lang natin pwede natin ipagpasalamat. Number 2, acknowledge God's presence. In times of natural calamities, always acknowledge God's presence. Di ba? Kahit anumang mangyari sa paligid mo, magtumbahan man lahat ng bahay, ng puno, gumuho man lahat ng lupa, umapaw man lahat ng tubig, magputukan man lahat ng mga bulkan, mangyari man ang the big one na lindol, isipin mo lang palagi, kasama mo ang Diyos. Kasi yun ang promise niya, di ba? I am with you always. Kasama ko kayo, sasamahan ko kayo, hindi ko kayo iwan, ni pababayaan. Listen, mga kapatid, tanging ang Panginoon lamang talaga ang pwedeng makapagligtas sa atin. Sa lahat ng kalamidad, walang sino man pwedeng magligtas sa atin kundi ang Panginoon lang. Tandaan niyo, mga kapatid, hindi kayo kayang iligtas ng bahay niyo. Pag may kalamidad, ang bahay niyo hindi niya kayang iligtas. Baka nga yung bahay niyo pang pumatay sa inyo. Diba? Nasusunog ang bahay nyo, hindi kayo lumabas, patay kayo ron. Lumindol, nasa loob kayo ng bahay, gumiba ang bahay, patay kayo. Hindi kayo pwedeng iligtas ng bahay nyo, ng sasakyan nyo, hindi kayo pwedeng iligtas ng pera nyo. Kahit gaano karami kayong pera, dalhin nyo sa ospital ang asawa nyo may sakit. Diba? Kung mamamatay yun. Hindi tayo kayang iligtas ng anumang meron tayo sa buhay. Only God can do that. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. Listen, walang safe na lugar. Minsan kasi may mga tao sasabihin, naku, delikado na tayo dito, baka girahin tayo ng China, makalipat na sa Amerika, mas safe doon. Sino nagsabi sa'yo?
Di ba? Walang safe na lugar. Kahit nasan kayo mga kapatid, hindi tayo safe doon. Ano? Safe lang tayo sa kamay ng Diyos. Kasi hindi natin alam kung saan tatama ang bagyo. Aling lugar ang lilindulin. Aling bulkan ang puputok. Aling bundok ang guguho. Aling kagubatan ang masusunog. Aling bansa ang gegerahin. Ang alam lang natin, pagkasama natin ang Diyos, safe tayo. Here, or even sa kabilang buhay. Sabi ni David sa Psalms 4:8, "In peace, I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety." Alam niyo yung context niyan? Hinahunting siya ni Saul. Papatayin siya. Ano po? Ngayon ang sabi niya, ako'y merong kapayapaan pa rin. Hihiga ako, matutulog ako, kasi Lord, you make me dwell in safety. Imagine nyo, may gustong pumatay sa kanya. Hinahunting siya, Haring Saul, pero sabi niya, I am safe. Diba? Kaya hihiga ako, matutulog ako, magpapahinga ako, payapa ako matutulog, kasi kasama ko ang Panginoon. Kaya may kapayapaan siya at kapanatagan sa buhay. Kasi po, ikaw lamang, sabi niya, magbibigay sa akin ng safe na lugar. Not me, not my money, not my house, not my position, not my armor, but only you alone, Lord. Ang sabi po ni David. Tingnan niyo yung awit 46:1-3. Yung statement ni David. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo. Alam mo sabihin saklolo? Rescue. Di ba, yun ang kailangan natin pag nasa panganib ka, lalo na sa mga natural calamities. Anong kailangan? Rescue. Di ba, pag may bagyo, anong kailangan? Magre-rescue. Di ba, pag umuapaw ang tubig, pag nasusunog, rescue. So, sino raw ang ating handang rescue? Ang ating Panginoon. Kailan? Kung may kaguluhan. Anong kaguluhan? Gera. Pag may gera, ang saklolo natin, ang rescue natin si Lord. Di dapat matakot, mundo may mayanig. Ano yun? Lindol. Diba? Kahit na dagat, ang bundok, tuloy natin, matangay. Biro yung bundok na tangay. Anong tawag doon? Landslide. O, nag-landslide na yung mga bundok na yan. Ano po? Kasi kinalbo na. Ano? Kahit magngalit yaong karagatan. Tsunami. Diba? At ang mga burol mayanig, lindol pa rin, landslide pa rin at magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ng Diyos ni Jacob na ating kanlungan. In other words, David, ang sinasabi po niya, kahit anong kalamidad na nangyayari, we are safe because meron tayong rescue. Diba? Na handang mag-rescue sa atin, walang iba, kundi ang ating pong Panginoon. Di po ba? So what we need to do is always to recognize His presence. Kasama natin ang Diyos. So wag tayo matatakot. Matabunan ka man ng lupa, wag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Isasama ka na niya sa langit. Di ba? Oh, ayaw niyo pa ba yun? Diba? Mas napabilis ang pagsama niya sa iyo. Ano? Gumuho ang bahay niyo, tinabunan ka. Huwag ka mag-alala. Kasama mo si Lord. Diba? Sasama ka na niya. Ano? I-rescue ka niya. Hindi man tayo ni-rescue physically, i-rescue niya tayo spiritually. Diba? Yun ang napakahalaga eternally kasi we recognize His presence. Number 3 na pwede natin gawin. In times of calamities, be helpful. Sa panahon ng mga kalamidad, dapat nagiging matulungin po tayo. Lalo na kung hindi tayo yung sobrang napuruhan ng mga kalamidad. Kasi ang buhay natin sa mundo is a two-way street. Ngayon ikaw ang tinutulungan, bukas ikaw ang tutulong. Ganun lang naman ang kalamidad eh. Sila ngayon, tayo bukas. Tayo ngayon, sila sa susunod. Sila ngayon ang nangangailangan ng tulong, tayo ang tutulong. Darating ang panahon, tayo ang kailangan ng tulong, sila ang tutulong sa atin. So be helpful. In every time mga kapatid na merong mga kalamidad na nangyari sa paligid natin, ano po, sa iba't ibang panig ng ating pong bansa, tayo as a people of God, we help. Diba? Tayo po'y nagiging matulungin. Napakahalagang bagay niya na dapat nating natututunan. Do you remember nung pandemic? Di ba lahat ng mga Filipino naging matulungin? Kahit hindi ka naman mayaman, marunong kang tumulong eh. Di ba? Nakakatuwa nga yung maraming mga bahay noon. Naglalagay sila ng mga pagkain sa labas ng bahay nila. Ang tawag natin doon ay mga
pantry. Di ba? So, anyone can get ng kailangan niya. O, di po ba? Kasi nagtutulungan tayo. Kasi merong kalamidad. May pandemic, may sitwasyon ng pangangailangan, so we help one another. Kasi napakahalaga ng pagtutulungan. At yun ang dapat maging ugali natin kapag merong mga kalamidad na nararanasan sa buhay. Di po ba? Kaya tayo, as a church, napakahalaga, very responsive tayo pag merong ganyan eh. Mabilis sana. Di naman palakihan ng tulong eh. Halimbawa, dito sa bayan natin, merong biglang sakuna, merong nasunugan, tulong tayo agad as a church. Diba? And we glorify the name of the Lord pag ginagawa natin yan. Anong pwede nating itulong pag merong mga kalamidad? Of course, number one, prayer. Yan ang kauna-unahan na pwede nating itulong. Nung mabalitaan natin ng lindol, makita agad natin, kasi nabigla naman tayong lahat, di ba? Pagkapanood ng mga social media, biglang nag-uugaan sila, panahon pa ng pasukan, di ba? Traumatic yun sa mga bata. Diba? So anong pwede nating gawin agad? We pray to the Lord na sana maging safe sila, lalo na sa mga aftershock and whatever na pwedeng mangyari pa sa kanila. Dahil sa napakalakas na pag-uga ng lupa, napakahalaga ng panalangin because prayer is powerful. But listen, don't just post it. Do it. Marami kasi mga Pilipino laging post, pray for Mindanao, pray for Mindanao, pray for Mindanao. Huwag nyo na i-post, gawin nyo. Ano? Mahilig tayong mag-post eh. Diba? Pray for Middle East, sa gera, pray for ganyan. No. Huwag lang nyo i-post, gawin nyo na. Diba? Hindi kailangan pinopost yun. Ginagawa dapat natin. Sabi ni Paul sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. Sabi ni Pablo, huwag unahin ang takot, huwag unahin ang pagkabalisa. Ang unahin mo, mag-pray. Umuga ang lupa, anong unahin mo? Mag-pray. May magbabantang bagyo, anong unahin mo? Mag-pray. Hindi sinabi ni Paul na unahin nyo yung pagkabalisa. Ang inuuna natin, manalangin. Diba, pag nangyayari yan, minsan tayo mga Filipino, iba inuuna natin eh. Pag may trahedya na, may kalamidad na, inuuna natin video. Na-aksidente na, nakalupay-pay ng ganyan, binibidyo pa, narito po tayo ngayon at na-aksidente po itong mamang ito. Sa halip na tulungan ay binibidyo pa. Diba? Inaanod na yung isang tao, inaanod po siya. Sa halip na helping hand, natulungan mo siya. Diba? Yan ang problema sa mga Filipino ngayon. Nag-iba na. Diba? Dati pag merong nangangailangan ganyan, tinutulungan agad. Ngayon, binibidyo na. Para mag-viral sila. Diba? Hindi na pagtulong. Sabi ni Pablo, ang inuuna natin, panalangin. Yan ang dapat natin itunutulong sa mga nakakaranas sa mga kalamidad. Number 2, encouragement. Napakahalaga. Alam mo, yung taong nakakaranas ng hirap sa buhay, ay isa sa napakahalagang pwede niyang pampalakas ng loob, yung naririnig niya at nababasa niya na pampalakas ng kalooban. Ini-encourage sila. Yung taong nagdurusa ang kalooban niya, napakahalaga na sinasabihan sila ng mga magagandang salita. Di ba nakaka-encourage sa kanila? Yung ating po mga kababayan sa Mindanao, yung mga post natin kung minsan na prayer for them, yung mga encouraging words sa kanila, na kaya niya, we will survive, etc. Malaking pagpapala yun sa kanila mga kapatid. Di ba? Pag nakakarinig sila ng mga encouraging words. Naalala ko tuloy 2019 yata yun yung unang pumutok yung Taal Volcano. Alam niyo kung sino unang nagpadala ng help agad? Mga taga Pampanga. Di ba? Ang government natin sa Pampanga. Why? Tingin niyo. Kasi naranasan nila kung gaano kahirap yung sitwasyon ng ganon. Kasi mas grabe talaga sa Pampanga yun eh. Dito sa Taal, di naman ganun kagrabe pa yun eh. Pero, they experience, di ba, yung madilim na sandali ng kanilang buhay sa pagputok ng Taal Volcano. Pero ang point natin, naroon sila ready to help, di ba, to encourage them na, naranasan namin yan, but we survived. Di ba? So, kung naranasan namin, kinaya namin, kayo rin kakayanin niyo yan. Ganun lang naman yung message na gustong ipaunawa sa kanila. Di ba? Number 3,
comfort, not condemnation. Alam nyo, sa panahon ng mga kalamidad, ang kailangan natin, comfort, not condemnation. Kasi minsan ito yung problem sa atin, lalo tayo mga Filipino, lalo yung mga religious people, ginagamit nilang pang-condemn yung mga natural calamities. Oh, ayan, mga Muslim kasi kayo, kaya ayan, niyuyug-yug kayo. Minsan ganyan, ano? Di ba? Oh, ayan, maka-Duterte kasi kayo, mamatay kayo riyan. Di ba? Ganyan. Yan ang problema sa mga Filipino kuminsan. Sa halip na comfort ang ibigay, condemnation. Magsisi na kayo. Repent. Darating na si Jesus. Di ba? Minsan ginagamit na panakot yung mga kalamidad, di ba? To condemn people around us. Sa halip na comfort ang ibigay natin kasi nagdurusa sila. Diba? Dahil sa mga naranasan niya. Kasi grabe daw talaga yung pinsalang naranasan doon po sa Mindanao. Malawak ang pinsala nito. Imagine mo, 54,000 houses and establishment. Diba? Napakarami nito mga kapatid. 61 death na agad. Diba? Ang dami pang missings. So napakabigat talaga. Kaya napakahalaga ng pagtulong sa kanila. Do not needlessly blame the victims. Ang kailangan nila, tulong, comfort sa kanilang mga sitwasyon ng buhay. And of course, another help na pwede natin ibigay, basic needs. Food, shelter, clothing, water. Pag nangyayari po yan mga kapatid, di ba, yan naman talaga ang kailangan nila. Di ba? So, pag may nasunugan, anong kailangan? Maisusuot, makakain. Kasi walang natira. Pag binaha sila, anong kailangan? Damit din. Kasi nawawash out yan eh. 'Di ba? Pagkain, tubig. 'Di ba? Pag ganyang mga lindol, ganyan din. Mga kailangan nila. Ano po? Any help na pwede nating itulong pag dumarating ang mga kalamidad, napakahalagang tulong po niyan para sa kanila. Listen mga kapatid, helping the needy, lalo na the victims of natural calamities, is the highest religion. Ang pinakamataas na uri ng pagiging relihiyoso, makadiyos, ay yung marunong tayong tumulong sa nangangailangan. Ang ganda-ganda ng kapilya natin, di ba? Magraragrag pa tayo ng aircon, ano po? Sayang naman kung hindi tayo marunong tumulong sa nangangailangan. Alam mga kapatid, pinasilip ni Jesus yung magaganap sa huling araw. Sa Matthew 25, sabi niya, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harap ko, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di mamamatay, inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Verse 42, tuloy natin. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi niyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi niyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi niyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi niyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? Verse 45, sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakamahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Ang pinahahalagahan ng langit, alam nyo kung ano? Yung pagtulong natin sa iba. Pagtulong sa nangangailangan. Sabi ng Panginoon, eto ang magaganap sa huling araw. Lahat ng nasa kaliwa, punta kayo ng impyerno. Bakit daw? Nagutom ako, di niyo ako pinakain. Nauhaw ako, di niyo ako pinainom. Na-hospital ako, di niyo ako dinalaw. Nakulong ako, di niyo ako tinulungan. Diba? Wala akong maisod, di niyo ako binigyan. Nasunugan kami, di niyo kami tinulungan. Nabagyuhan kami, di niyo kami tinulungan. Nalindulan kami, di niyo kami tinulungan. Saan sabi ng Panginoon? Diyan kayo sa impyerno. Ano sabi naman ng mga tao? Kailan po namin nakita yon? Sino mang pagkaitan nyo ng tulong sa akin nyo ginawa? Di ba? Sa huling araw, hindi niya itatanong, anong ministry mo sa church? Manganganta po ako. Ilang convention ang dinaluhan mo? Ako po maliit pang bata. Conventioner na po ako. Hindi na itatanong. Ay itatanong, tumulong ka ba? Di ba? May natulungan ka ba na nangangailangan? So napakahalaga niyan para sa Panginoon. Lisa mga kapatid, isa sa pinahalagahan ng langit, yung pagtulong natin sa mga nangangailangan. Lalo na sa mga nasalanta ng iba't ibang mga kalamidad. And
And lastly, be prepared for natural calamities. Ang mga natural calamities, mga kapatid, darating at darating. We don't have any control about it. Ang bagyo darating. Kaya minsan natatawa ako dun sa mga Pastor, pag-pray nating lumihis ang bagyo. Mga selfish tayo eh. Ang bagay paparating sa Calabarzon at number 4 na po sa Rizal. Pray tayo, Lord, sana lumihis ang bagyo. Kawawa naman yung lilihisan. Mga selfish tong mga taga Rizal. Paano yung lilihisan? Kawawa sila. Listen mga kapatid, wala tayong control dyan. Okay? Ang pwede lang natin gawin is to prepare ourselves. Ihanda ang sarili natin. Ang bagyo, darating at darating siya. Wala tayong control dyan. Ang lindol at pag-uga ng lupa, wala tayong control dyan. Okay? Magaganap at magaganap ang pagputok ng bulkan. Wala tayong magagawa. Puputok at puputok yan. Ang kailangan lang natin gawin, ihanda ang sarili natin. Ihanda ang bahay natin. Ihanda ang buhay natin. Ihanda ang lahat ng bagay. Paano tayo maghahanda? Save more. Mas maraming ipon, mas maraming na-save, mas marami tayong pwedeng magawa pagdating ng mga kalamidad sa buhay. Diba? Importante yan na ginagawa natin. So, tayo po ay nagsisave. Diba? For emergencies. O, napakahalaga niyan. Plan more. Tumulong tayo ngayon. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, tandaan niyo palagi, ang buhay natin is a two-way street. Ngayon, sila yung kinalamidad, tayo naman sa susunod. Sila ang nangangailangan ng tulong, tayo ang tutulong. Darating ang araw, tayo naman ang dadalawin ng mga kalamidad, tayo naman ang mangangailangan ng tulong. Ganun lang naman ang buhay. Di ba walang personalan sa kalamidad? Magaganap at magaganap sila sa atin. Ang importante, you plant more. Para kapag dumating ang panahon na tayo po ay nangailangan ng tulong, tutulungan din tayo. Diba? Yung church na yan, naging matulungin yan sa atin. Tulungan natin kasi sila ay ganito, ganyan, ganyan. Diba? Kesa naman sa wala silang gagawin sa atin. And of course, be on the right place. Alam mga kapatid, sa panahon ng kalamidad, lumalala lang ang sitwasyon natin. Alam nyo kung bakit? Wala ka sa tamang lugar. Kailangan lang nasa tamang place tayo eh. Diba? Pag nasa tamang place ka, okay ka. Parang ano lang yan eh, sa buhay natin. Tingnan nyo. Ba't magulo ang lahat? Guard ka pero tulog ka, ano mangyayari? Delikado yung ginagardan mo. Mag-aaral ka, puro ka pagdi-date, ano mangyayari? Kaya nga mag-aaral eh. Pag mag-aaral, anong gagawin? Kaya kayo mag-aaral, mag-aral muna kayo, hindi pa kayo mangingibig. Ano kayo? Mag-aaral. Okay? Tatandaan nyo mabuti yan, ha? Pag kayo po ay nakatapos na, anong susunod? Magtatrabaho. Pag may trabaho na kayo, pwede na kayong maging mangingibig. Di ba? Kasi may pera na kayo. Pwede na kayo ron. Ano? Be on the right place. Kasi bata ka pa, naging mangingibig ka na, anong bubuhay mo riyan? Di ba? Hindi ibig sabihin, kailangan nasa tamang lugar ka. Anong trabaho mo? Housewife po. Wala naman lagi sa house. Nasa chismisa, nasa barangay, nasa kung saan. Pag housewife ka, manatili ka sa bahay. Ano? Gawin mo mga dapat mong gawin ron. Ano? Kailangan ganon. Tingnan nyo, pagdating ng mga natural calamities, be on the right place. Halimbawa, tingnan nyo, titira ka sa paanan ng bulkan. Siyempre, pag putok ng bulkan, damay ka. Tama. Naroon ko nakatira eh. Bulkan yun eh. Natural ang bulkan ay pumuputok. Sumasabog. Naroon ka sa paanan ng bulkan, damay ka. Hindi mo pwede sabihin, Lord, ba't ganito nangyayari sa buhay namin? Baka kutusan ka pa ng Diyos. Bulkan yan eh. Diba? Wala tayong magagawa, puputok yun. Hindi ibig sabihin. Ganun yan. Ang bahay mo nasa tubig. Lugar dati ng tubig. Diba? Nag-reclamation lang, tinabunan ng lupa, doon ka tumira. Diba? Ano mangyayari pag bumaba ang tubig? Babahin ka. Siyempre, pag umapaw ang dagat, kasama kang madadamaing. Na ito ibig sabihin, hindi pwede magdapat ganito nangyayari sa buhay namin. Yung pinag-upunan namin, nawala na. Tumira ka riyan eh. Lugar yan ng tubig eh.
Di ba? Naintindihan ibig sabihin? Be on the right place. Tumira ka sa bundok, ang bundok gumuguho kasi wala nang puno. Talagang matatabunan kay Rian. Tumira ka sa fault line, natural, pag uganon, kasama ka lulubog ron. Kasi fault line yon. Kaya dapat nasa tamang lugar lang tayo. Do you remember the story of Jesus? Yung 2 taong nagtayo ng bahay? Isa sa buhanginan, isa sa batuhan. Dumating ang natural calamity. Binagyo silang pareho. Ano nangyari? Dahil wala siya sa right place, nasa buhanginan, gumuho. Dahil nasa right place siya sa batuhan, nanatili siyang matibay. Kasi ang paglala ng mga sitwasyon sa buhay natin kasi hindi tayo ready. Okay? Nasa mali tayong mga lugar. And this is the problem of our government. Madalas, hindi sila ready. Kaya di ba pansinin nyo, ang dami-daming mga natural calamities sa atin hanggang ngayon, wala nangyayari. Di ba? Ang government kasi natin, taon-taon naman talagang binabaha tayo. Hanggang ngayon, walang rubber boat ang mga munisipyo natin. Di ba? Taon-taon naman, nagaganap ang iba't ibang kalamidad. Hanggang ngayon, hindi pa rin ready. Kailangan nagiging ready tayo mga kapatid. Di ba? Sa ganyang mga bagay. Ano po? So, sa mga pagdating ng mga natural calamities. O tingnan nyo, napansin nyo ang Japan mga kapatid, nung mag-earthquake sa kanila, tas kasunod ay tsunami, grabe ang kanilang na-experience. Pero sandali lang, bumangon silang lahat. Ang bilis. Naitayo agad ang mga kalsada, establishment, lahat. Tayo agad silang lahat. Even daw sa pagbibigay ng mga relief goods, very disiplinado talaga sila eh. Di ba? Ang mga Filipino, pag magdadala ka ng mga relief goods, delikado ka eh. Mamamatay ka pa rin eh. Yun ang nagaganap sa kanila. Pero sila mga kapatid, grabe ang pagtutulungan po nila. Di ba? Hindi sila gumagawa ng ganung mga bagay. Ano po? Kasi talaga namang sila ay tawag dito, magagaling. Ano po? Sa atin, di ba? Pansinin nyo. Sa atin, ano nangyayari? Isang kapirasong tulay, ano nangyari? Taon na, hindi pa tapos. Kanal nga lang, hindi pa nila matapos-tapos eh. Ang gagawin, tayo naman mga Filipino, minsan nakakalungkot eh, di ba? Kung kailan tagulan, tsaka gagawin yung kanal. Kaya mga government official lahat eh. Kaya ending tayo po ay nagkakalubog-lubog, ano ba? Dahil po sa mga pagbahay, hindi talaga ready. Kailangan nagiging ready po tayo. Ano po? Kasi nga, yan ang napakahalaga na dapat natin ginagawa sa ating po mga buhay. Ano po? So, yung mga pagtutulungan. Minsan naman, pagtutulong tayo mga kapatid. Di ba? Mga relief goods. Pag kayo magdadala, yung magagamit pa. Minsan pag may nasunugan, magdadala po tayo ng mga damit. Mga dala-dala nyo, mga basahan eh. Di ba? Para tayo tayo mga picture. Minsan, totoo yan, saan yan? Sa mga evacuation center yan. Pero mo, ganyan naman ipapadala. Imagine niyo, si nanay, nakaano pa. Nasa evacuation center lang. Baka sasaludo pa lahat ng mga senior sa kanya. Di ba? May mga security guard na rin. Pag magdadala tayo ng relief goods, yung magagamit pa. Tulong ang kailangan. Okay? Hindi po mga panglalapan ng kanilang sitwasyon. Mas mabigat yan, pangkasalpadi na lang. Ano? Pero usually, totoo talaga yan na nangyayari. Tayo natin tumayo mga kapatid. Tandaan niyo po ito. Marami pang darating na kalamidad. Hindi lang yung lindol sa Mindanao ang last. Marami pang susunod na kalamidad na pwedeng mangyari sa atin. Marami pang pag-uga ng lupa, marami pang bagyo, marami pang gera, marami pang iba't ibang mga kalamidad ang pwedeng maganap sa buhay natin na ito po. Dapat, alam lang natin yung gagawin. Ano po? Natural calamities will come, but don't forget, don't be sad, because natural calamities will go. Humihinto rin ng lindol. Just a few seconds lang. Kasi imagine nyo, isang linggong umuga ang lupa. Ano kaya itsura natin? Di ba? Sandali lang umuuga yan. Ang bagyo, ilang araw lang yan. Minsan nga, isang araw lang eh. Di ba? Matagal na yung 3 araw na binabagyo tayo. Ano po? Sandali lang sila dumarating sa buhay. Ang baha, humuhu pa rin. Hindi forever ang natural calamities. Okay?
But listen, no one is exempted from natural calamities. Sila kahapon, tayo naman bukas. Tayo ngayon, pwedeng iba naman ang bukas. Dapat lang handa po tayong lahat. Let's pray. Lord, thank you po dahil napakabuti niyo sa amin. Ang salita po ninyo laging umaangkop sa amin po mga pangangailangan. Tunay po, Panginoon, ang mga kalamidad na nangyayari sa paligid po namin ay magaganap at magaganap. Hindi dahil kagagawa namin, kundi dahil natural calamities po sila. Bahagi sila ng pag-ikot ng aming pong mundo na aming pong ginagalawan. Ang aming pong panalangin, tulungan niyo lang po kami, Panginoon, na maging malakas, maging matatag upang kung kami naman ang dalawin ng ganitong mga kalamidad, hindi po kami magsisisi, hindi po kami maninisi, hindi po kami paghihinaan ng loob, kundi haharapin namin ang lahat ng merong katapangan dahil may pangako po kayo sa amin na hindi nyo kami iwan at hindi nyo po kami pababayaan. Ang aming pong prayer sa lahat po ng dumadanas ng mga kalamidad sa buhay po nila, personal man ito or national, i-bless niyo po sila, Panginoon. Samahan sila sa kanila pong mga battle po na ito. Huwag niyo po silang pababayaan at iparamdam niyo po sa kanila, Panginoon, na hindi sila nag-iisa sa kanila pong mga labang po na ito. Naroon po kayo palagi sa kanila, handang sumaklolo sa kanila pong mga pangangailangan. Ang TCC, ang inyo pong church dito po sa Taytay, pagpalain niyo po kami palagi. Samahan sa bawat araw ng buhay po namin at patuloy kami maging blessing sa lahat ng nangangailangan. In Jesus' mighty name, Amen.